Aksidente sa hindi inaasahang panahon. Biglang humiwalay ang aking gulong habang ako ay nagmamaneho sa gitna ng kalsada. Ang hindi ko inaasahang pangyayari na magbibigay sa akin ng leksyon sa kalsada at makilala ang mga mabutihing tao na tumulong sa akin. Isang pangyayari na nakikita ko na ang Panginoon ang nagligtas sa akin. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang buong pangyayari na nagbibigay sa akin ng trauma sa kalsada. Hello mga auntie, mga uncle, mga inday, welcome back to my channel. And for today's video mga inday, I am very grateful dahil buhay pa ako. Alam ko marami sa inyo na ayaw sa akin, hindi gusto sa akin. Tapos may nare-receive ako na sobrang toxic na ng vlog ko dahil puro problema. Alangan ba naman kapag nag-share ako sa inyo ng mga masasayang moment, hindi kayo tumitingin. Tapos tinitingnan nyo yung may mga problema lang, tapos magchichismis na. Doon kayo tumitingin kapag may ina-upload ako ng problema, pero kapag nag-upload ako ng masayang mga pangyayari, ayaw nyo namang tingnan. Ay hindi talaga natin ma-please ang lahat ng tao. But anyway, it's not my responsibility. Kung hindi nyo ako gusto, wala akong magagawa. I cannot please everybody. But in this video mga inday, ay napaiyak talaga ako. Parang late reaction yung nangyari sa akin mga inday na na-shock at saka na-trauma ako late na. Naiyak ako mga inday late na dahil sa tagal na binili namin ni Eric yung sasakyan na yan. Simula na ako na yung nagmamaneho. Hindi pa talaga ako nadisgrasya, hindi pa ako nakasagasa, hindi pa ako nakabundol ng motor, kotse, or kahit ano. I'm very careful sa pag-drive mga inday. Pero this time, for 4 years na yung sasakyan namin, ngayon lang ito nangyari sa akin. Yung sasakyan ko mga inday, kung saan ako pumupunta-punta, palagi ko talaga yan chinecheck. Talagang talaga yan mga inday, full check up talaga yan sa sasakyan ko. Tapos sa maintenance, always talaga mini-maintenance ko yan mga inday. At before ako bumibiyahe ng malayo, general totally check up ko talaga yan. Hindi ako nakapag-vlog kasi nga wala ako dito. Umalis ako mga inday, nagpunta ako sa Sipalay City ng Negros Occidental. Kasi I have a group mga inday na diving group ba. Kasi yung stress reliever ko talaga is diving. Free diving at saka scuba diving. At may diving ako doon sa Sipalay, Negros Occidental. Before ako umalis dito, dinala ko yung sasakyan ko sa car, pina-check up ko, pina-change oil ko, pina-check ko yung gulong, lahat mga inday. From dito sa Cebu, I think umabot siya ng 15 hours. Ako lang nag-drive mga inday. From dito sa Cebu, nag-travel pa ako pa Dumaguete kasi someone invite me na mag-host sa party. So ako yung nag-host doon sa Dumaguete. Pagkatapos ng Dumaguete, dumiretso ako sa probinsya namin, which is yung travel ko is hindi talaga continuous. Like putol-putol. Nagstay ako ng isang araw sa bahay ng papa ko. Tapos dumiretso na ako sa Sipalay para mag-dive. Ayun na mga inday, nag-dive kami doon. May shipwreck kasi doon na nalunod way back 1979. Tapos may mga maganda doon mga inday, mga old port. Nilangoy namin ng team ko. So kung sino man yung nakafollow sa akin sa Facebook, makikita ninyo yung vlog ko na nilangoy namin yung shipwreck at saka yung mga old port. And yun kasing sasakyan kong mga inday, pinark ko siya malayo sa tinulugan ko. And hindi ko expect na, hindi ko alam, baka doon may ginawa sila siguro sa sasakyan ko or gibinuangan ba, I don't know. So may sakay akong 5 pasahero, yung team ko. We drive for 2 hours, pabalik ng aming probinsya. Tapos sila na yung sumakay ng bus pabalik dito sa Cebu. Yung nakabalik na ako sa bahay ni Papa mga inday, from the house of my father, babiyahe ako ng 2 oras pababa, patungo ng city. Yung patungo ng city namin doon mga inday is yung daan is paliko-liko. Tapos may mga bangin. Bangin, tapos liko. Kabisado ko na yung daan kasi since bata pa ako mga inday, doon na ako dumadaan. Kabisado ko na talaga yung daan. At kapag ako lang isa nagda-drive, gusto ko yung binabanking ko yung sasakyan. Hindi man sa nagmamayabang ako, pero basta ako lang isa. Tapos para hindi ako maboard mga inday kasi if long ride, maboboard ka talaga. So, binabanking ko yung sasakyan, of course, for safety purposes. Hindi talaga yung todo-todo mga day.
Yung hindi lang ako antukin. Ayun, pag ganun, gusto kong feeling na ganun, na gumaganon talaga ako sa sasakyan. And after 2 hours, nakarating na ako sa flat road. Nung nagpadagan ko, og 60, gumaganon yung gulong. Gumaganon. So, huminto ako mga inday kasi akala ko yung gulong ko is na flat. Huminto ako, chinek, nilibot ko yung buong sasakyan ko, chinek ko yung 4 na gulong, okay naman. Pero kapag papaandar ako, like 20 lang nga yung speed ko, gumaganong talaga yung sasakyan ko. Tabi ko, parang ano to, iba to. Kasi dati, may narinig naman ako, pero naayos ko kaagad. Kasi ako mga inday, pre-practice ko talaga na yung mga basic ba sa sasakyan, if case magka-trouble ka sa daan, alam ko kung anong gagawin. So, pre-practice ko yung mga inday, yung tie rod in ko, yung stabilizer ko, kung okay ba. Okay man. Tapos, wala ako magawa mga inday ba. Hindi ko talaga mahanap kung saan banda nang nagpa-drive ko og hinay mga day. Tapos kay inig-drive na kog hinay kada tuyok sa ligid. Pag ikot-ikot sa ligid mga day kay tok tok tok. Tapos pag nag 30 speed ako tak 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 hanggang i-40 tak 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 tak. Ganun mga day, natakot na ako. Pero yung inobserbaran ko yung manobela ko, hindi naman na ganun. Pag nagdadrive tak 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 ganun. So nag-post na ako sa Facebook ko mga inday, nanghingi ako ng rescue. Nag-post ako doon na kung may kakilala kayo dito sa Bae City na may shop kasi may naririnig ako sa sasakyan ko. At timing, hindi kumpleto yung tools ko para sa ganong klase na tunog. So, dahan-dahan ako mga inday para ako makarating sa may shop or may mga bahay. Kasi doon talaga ako sa area na walang bahay mga inday at sobrang init. Malapad yung daan, pero walang bahay. Sabi ko, sir, sa unahan may shop po ba para sa mga sasakyan? Sabi na, ma'am, naku ma'am, ang layo nun ma'am. Balik ka doon sa Bae City, baka mayroon doon. Pag U-turn ko, nawala yung tinig niya. Yung tok-tok, ganyan ba? Pero kapag nagdadrive ako for straight, takatak, bumabalik na naman yung takatak niya mga inday. Sabi ko, iba talaga yung nararamdaman ko. So, sobrang hina ko lang talaga. Nag-wait ako na may mag-respond sa rescue na video ko. Kasi marami akong mga followers doon sa Negros mga inday. So, finally talaga mga inday, oy. Buti na lang talaga na nasa gilid ako ng kalsada. Kung nasa gitna ako mga inday, sigurado may maagrabyado na ibang sasakyan. Nagkalulit o bulag ang ligid sa akong sasakyan. Yung gulong ng ligid ko mga inday, grabe ang bilis ng pangyayari. Nagdadrive lang ako mga inday ha. Bigla akong bumagsak. Pum! Huh! Sabi ko, Jesus name. Ganyan ko mga inday. Pag ganyan ko, Jesus name, nakita ko yung gulong ko gumulong ng una. Na yung gulong ko mga inday is talagang nakakasya sa sasakyan ko. Tapos yung sasakyan ko, parang gumano na yung sasakyan ko. Tapos nakaganan ako sa kalsada. Buti na lang, hindi talaga ako nagpagitna. Kahit magpagitna pa ko mga inday, mauulaw, jugog samot kay ako ang makakos ng traffic. Yung gulong ko, ayun na, niambak patubang sa katubhan. Lumukso dito sa katubhan. O sa Tagaloga na, kamo na isabot. So, wala ko mga inday, yung hindi ako masyadong kinabahan. Nag-relax ako. Ano lang mga inday, baka nang control the emotion. Bumaba ako, kumuha agad ako ng jam ko, kay jaman ko siya, yung talagang palagyan ng ligid ko mga inday, taoy na ano sa simento. Tapos, nagaras, ingana. Muha ako ng jam ko, dyan naman ko sana. May tricycle driver na nakita sa nangyayari mga inday. So, siya yung nag-offer sabi niya, ma'am, nasan yung gulong mo? Tapos, ando na sir sa, may mga tubo, nilayat. Siya pa ang nagkuha mga inday, tinulungan ako ni sir. Tapos, siya na yung nag-continue na itaas yung jam. Tapos, sabi ko nga, sir, masulod pa ba na? Sir, kaya pa ba ng gulong ko? Tapos, dumating na, dami akong mga followers na dumating doon mga inday. Pagdating nila, sabi nila na, naku ma'am, kailangan mo talaga ng rescue ma'am, tawag tayo ng rescue para kailangan talaga hindi na yan mababalik ng gulong mo, kaya na, lapad na tong ihang sudlanan o ligid ba? Sabi ng tricycle driver, okay lang yan ma'am, huwag kang magpadala, malaki pa yung babayaran mo kapag nagpa-rescue ka. So, binalik namin yung gulong. Wala man akong tools mga inday para pang
panghugot sa mga lagnat. So yung lagnat pala mga inday, kasi pinapinturahan ko kasi yung loob ng gulong ko. Tapos hindi siguro masyadong na tight yung mga nut ko. Tapos ang bilis-bilis ko mga inday na magpadagan, bilis ko nagpapatakbo. Tapos lubak-lubak, siguro nag-vibrate siya, tapos nag-loosen. Ayun na. And good thing talaga mga inday na nangyari yun sa akin, sa patag na. Hindi talaga siya nangyari doon na pababa pa ako mga inday. Dahil pag nangyari siguro yun na, ang bilis ng pangyayari mga day. Nangyari siguro yun na malakas ako, mabilis ako magpatakbo, tapos pa lugsong, tapos nangyari, tak, tapos hindi ako nakabrake agad, tapos biglang umalis yung gulong ko. Sigurado mga inday, parang gumagano na yung sasakyan pa punta ng bangin. Nandun ako sa loob ng sasakyan. So, late reaction yung nararamdaman ko mga inday na parang, sabi ko, thank you Lord, kasi andyan ka na, ginabayan mo ako. Kasi, ever since mga inday, yun pa yung nangyayari sa akin na I'm very careful sa mga chassis, sa mga gamit, or sa mga equipment, sa sasakyan. Pero sa simpleng mga lagnat na yun mga inday, as in, tanggal, kakas talaga ang gulong ko. Sabi ko, ang simple, minsan talaga mga inday, sa simpleng bagay, hindi na natin makikita na dun pala ang problema. Ang ginawa ko mga inday, binalik naman yung ligid, yung gulong, buti yung mga nut ko that time, nagpasat lang sa kalsada. Hindi napunta sa mga katubhan, sa kanal, dahil kapag napunta yung mga inday, siguradong hindi talaga ako makaalis kaagad doon sa kalsada at pagkakantsawan ako ng mga tao. Kasi yung mga tao, nag-stop over na, tumitingin kung anong nangyari. So, doon ako talaga mga inday, parang naulawan ko sa akong kaugalingon ba kay I am the one who caused the traffic, even though hindi naman talaga masyadong traffic. Tapos barang late reaction na yung nararamdaman ko bang mga inday ba na na-realize ko na Lord, thank you so much kasi you guide me sa aking mga biyahe. Tapos hindi nangyari yun during na pa-drive pa ako palugsong. Dahil kapag nangyari yun, nasa loob ako ng sasakyan, nahulog na ako sa bangin. Wala na siguro ako ngayon mga inday. So, ayun, during that day, malayo na kasi ako sa amin, 2 hours away na ako sa amin mga inday. So, dinala ko siya. Pagkatapos paglagay ng gulong, nagpadahan-dahan lang ako, yung mga followers ko, dinala ako sa shop. Pagdating ng shop, dinouble check nila, wala namang problema under chassis. Yun lang talaga, hinigpitan ng todo, lahat ng 4 ng ligid ko mga inday. Dahil ang 4 pala na gulong ko, yung mga lagnat is loosen na pala. Sigurado nila na okay lang ako sa daan. Sabi ko, may trauma na ako sa nangyari. Sabi ko, sir, babiyahe pa ako ng Cebu. Ang layo ko pa. Safety lang ba ito? Sabi niya, oo, safety lang naman yan. So, nag-continue ako. Bumiyahe ako patubang ng Mualbual. So, sa Mualbual, hindi ako komprome, hindi ako satisfy mga inday na feeling ko ba? Kasi tayong mga babae, may mga instinct tayo ba? So, nagstay ako ng 1 night sa Mualbual mga inday. Hanap ako doon ng shop for cars talaga. Buti nakahanap ako ng high-end na shop doon mga inday na pwedeng ilagay pasaka yung sasakyan mo at i-check doon yung mga chassis. So, chinek niya mga inday. Pinalitan niya ng tie rod. Kasi yung tie rod ko mga inday is parang pag nakaagi ako ng siguro sa bilis ko. Tapos, usually na dinadaanan ko mga inday is malaming lubak-lubak. So, yung tie rod ko is hindi na siya steady. Pang may sounds na siya kapag nakaagi ako ng lubak-lubak na daan. So, pinalitan ko na. Tapos, lahat ng mga lagnat, pinalitan ko din lahat mga inday. So, doble yung gasto ko doon. Pero, okay lang. At least, safety ako na makarating dito sa Cebu. And, I'm so thankful mga inday. And, I am here talking in front of you na buhay pa. And sharing my experience. So, ang masishare ko sa inyo mga inday na kung may sasakyan talaga kayo, kahit na yung mga maliliit na mga bagay, i-check nyo para iwas disgrasya katulad ko. Nung pagising ni Eric mga inday, hindi ko kasi tinawagan si Eric kasi tawagan ko si Eric, nasa malayo naman siya, anong magagawa niya. So hindi ko siya pinaalam agad.
bago ko pinaalam sa kanya, gising na siya. Nag-send ako ng video. So, nag-worry siya. Grabing worry ni Eric, mga inday. Sabi niya, oh, what happened? Ganun na, are you okay? So, hindi siya na-worry sa sasakyan, mga inday. Na-worry siya sa akin. Kung nakikita niyo sa likuran ko, mga inday, may nakikita kayong mga damit ko dyan. Mga damit namin yan ni Eric. Kasi aalis na ako dito sa condo na ito, mga inday. Ilang days na lang ako dito. Aalis na ako. Dahil I have only 1 month here in the Philippines and in God's plan is sa Amerika na ako magbablog. Sa Amerika nyo na ako makikita, mga inday. If that's God's plan, I don't know yet. But everything na mga plano namin ni Eric, mga plano ko, mga inday, I gave it to him kasi wala akong magagawa kung nagpaplano ako pero against his will. So his will, they will be done.